This is Makatbong United Methodist Church Podcast. Jesus-centered, making disciples. Welcome. At ngayon naman po ang pag-uusapan natin is something similar pero hindi parehas. Ito po yung tinatawag na disappointment. Ano po? So are you ready to talk about disappointment? At pwede ko ba kayong anyayahan na tayo ay tumayo? And if you have your Bibles with you, ay buksan po natin sa 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 9. Sino po sa inyo may dalang Bible? Because in this place, wala tayong ibang source, wala tayong ibang foundation. Sa isang building, napakahalaga ng foundation. Aside from the words of God. Kaya sino po may Bible sa inyo, pwede bang ikaway ng konti yung Bible? Because we celebrate Bible here. Ayan, amen, si Kuya Jun. Ano po? We value the Bible kung nasa cellphone po ito. It's good. Ano po? Dahil kasama sa inyong mahalaga na mga applications yung Bible. So let me just read to you from verse 7 to 9. Sabi dito, "Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang bagay na nasaksihan ko," and we're talking about Paul. Makilala natin lalo siya mamaya. He's so gifted, he's so anointed, ginagamit ng Diyos, ang daming nire-reveal ni Lord sa kanya. Pero ganito yung kanyang dialogue. Sabi niya, "Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng Diyos ng pahirap sa aking katawan, na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo o mayabang." Can somebody turn on the light po? Verse 8, sabi doon, "3 beses kong itinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo." Tayo pong lahat ay yumuko tayo manalangin. Sa anumang damdamin na meron kami, Panginoon, if we, Lord God, have discouragement and if you can find disappointments in our lives, Lord, tulungan niyo po kami na hindi lang harapin ito, kundi katulad po ni Pablo, makita namin, Panginoon, ang biyaya sa likuran ng mga disappointments na meron kami. And we thank you, Lord God, dahil pinagsama-sama niyo kami ngayong gabi na ito at nahayag, Panginoon, ng katotohanan, kailangan po namin kayo, kaya nandito po kami. So whether we're just invited, Panginoon, o sino man po sa amin ang kumbaga napilitan, Panginoon, Lord God, we know that it's part of your plan for us to be here. Kaya maraming salamat po, magsalita ka sa aming kalagitnaan. We ask this in Jesus' name. Let us all say, Amen. Pwede po ba nating sabihin sa ating katabi, God bless you. At sabihin natin, salamat, kasama kita ngayon, gabi na ito. Amen. Sige, hallelujah. So, the last time po na minensahe ko ito, it was in 2003. So, sino po pinanganak na nung 2003? O, sino pinanganak nung 2003? Sino pinanganak 2002? Ayan, okay. So, halos kaedad nyo. The last time when I preached this, and alam po ninyo, ito is a church na talaga namang sobrang aba. What do you mean by aba? Kawawa. Ano po? Dahil may dumalaw na mga Koreans noon sa church na destino ko. It was in Santa Monica, Aliaga. At alam niyo nung dumating sila, alam niyo yung gawain ng mga Koreano kapag dumating sila at alam nilang simbahan ito. Pagpasok nila, wala silang ibang kakausapin muna, kundi hahanap sila ng pwesto, uupo at mananalangin dahil alam nila kung sinong may-ari ng church. But something happened. Pagdating po nila, nasalubong kami, "Are you the pastor?" "Yes, I'm the pastor." Sabi nila, "Where's the church?" They're talking about yung simbahan. Asan yung kapilya? Ang sabi po nila, asan yung kapilya? Where's the church? Sabi ko, here's the church.
2003. Bata pa po akong pastor noon. Sabi ko, heto yung church. And you know what? Ang sabi nila nung makita yung aming kapilya na 4 na posting malalaking kawayan at goma lang po yung bubong at hindi sementado yung floor at ang upuan namin ay kawayan, ang sabi po ng mga Koreano, hindi naman panlalait, pero sabi nila, is this a church? Ano po? This looks like a chicken house. Ang sabi po nila, so parang, but you know what? Dumating po kami doon, but we have a dream. Despite of maraming disappointments, kapag ako po mag-preach at umuulan, ay kailangan kong buhatin yung aking pulpito, lilipat, kasi po may tumutulo. And for many times, kapag umuulan at service po namin, kailangan kong ilipat para hindi ako mabasa. And there are times po na yung sapatos ko, mga minamahal, yung sapatos ko, malulubog yung kalahati sa putik dahil yun po ay part ng bukid. Kaya pag nagsisimba ka doon, nang umuulan, talaga naman pong lulubog. But you know, we were disappointed with so many things. May mga oppositions kami, ang dilim doon sa lugar na yon. The place is so poor. But you know what? Despite of disappointments, alam niyo po, from 13 po kami noon, and at the end of the year, 16 na kami. Samahan niyo po ako magpuri sa Panginoon, palakpakan natin. And we talked about this dahil meron tayong mga disappointments. Ano nga ba yung disappointments? Ano po? Ano ba yung disappointment ng kabataan, ng nanay, maaaring magkaiba? But we all have disappointments. Meron tayong mga pagkabigo, meron tayong mga pagkakataon na yung bang nais mong matanggap, hindi mo pa hawak. You are eager na makuha ito. Pwede bang diploma? Pwede bang pangarap? Pwede bang pagkakabati sa bahay? Gustong-gusto mo na itong makuha, pero hindi dumarating. And you are disappointed. Ano pa ba? Meron kang inaasahan, pero hindi dumadating. Ano po ba yung mga inaasahan ng kabataan na maaring hindi pa dumarating? Ano po? Meron kang pinapahalagahan, hindi dumarating. Ano pa po? Siguro, napunta na kayo sa situation na may nadaanan kayong t-shirt sa mall. At ang sabi nyo, pag-iipunan kita. Nung nakaipon ka na, kakukupit sa nanay mo, joke lang. Hindi, biro lang. Nanay, may bibiling kami project. That's a part of it. Nung maipon mo na pagbalik mo, wala na. So, you are disappointed. And we're just talking about maybe simple things, pero nakakatiyak po ako, may mga pagkakataon, pwedeng sa klase, nag-review ka naman, pero nung nag-exam, iba pala yung ni-review mo. Okay, so you are disappointed. May gusto kang gawin, okay? May gusto kang gawin, kaya lang nagkasakit ka. Or somebody in your house, in your family, nagkasakit. Or the worst, namatay. And you are disappointed. May dumarating bang ganitong situation sa atin? Mga bagay na hindi natin gusto, siyang dumarating. Mga bagay na pinagpipray mo, di naman yun ang nangyayari. And you know, the result is this. Nagkakaroon ka ng disappointments. Meron kang kaibigan, akala mo siya na yung best friend mo. At sa kanya ka na nagbukas ng kalooban mo, lahat ng secrets mo, na i-share mo sa kanya, wag mo sasabihin ito sa iba, ha? Pagkatapos yung mag-usap, alam na sa Facebook. Hindi, joke lang. Alam na lahat, ba? And you're disappointed. Dumarating po ito sa buhay natin, and maybe, I'm just talking about simple things, pero sa buhay mo, baka merong mabibigat na disappointments. And what we need to do, ay kailangan ba itong talikuran, takasan? We all know that kung ang problema, tinakasan, hindi nawala. Tama po ba? Ang problemang hinarap, hindi nawala. So, last week, we should face discouragement. Right now, we're going to talk about becoming friends or befriending disappointment. Ha? Para bang ang hirap na, against na nga sa akin nangyari, I have to be friends with this. Mga minamahal,
Ganito po yung ginawa ni Paul. And kung gusto po natin ng background sa kalagayan po nila Paul sa 2 Corinthians, yung 2 Corinthians po is a church, sinulatan ni Paul, mahal na mahal ni Pablo, pero sabi niya, para magkaroon tayo ng background doon sa ating basis. Sabi niya sa 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 5, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. And there are times when you are discouraged, there are times kapag disappointed ka, bagsak ang kalooban mo. And now, ito ang nakikita niya. At bakit niya nakikita yung lakas, yung pagkakaloob ng Diyos ng lakas ng loob? Kasi may times din na tulad mo at tulad ko, he was disappointed. Have you been there? Merong mga disappointments. May mga tanong tayo, bakit ganun, ano? Bakit sa akin nangyayari to? O kaya, bakit ako, okay, sana, I'm not giving you idea to ask this, pero baka napunta ka na sa tanong na, bakit ako sa pamilyang to pinanganak? Hello? Tanong din ng parents mo, ba't ito ang anak ko? Ano ba? Parang salu-salubong na. Ano? So, okay. So sabi niya, pinalalakas siyang ating loob sa lahat ng ating paghihirap. So hindi pala excuse si Paul. He's one of the most successful person. Siya yung halos nagsulat nung 3/4 ng Bible sa New Testament. Pero sabi niya, na-realize niya ito kasi dumadaan din siya sa mga pagsubok, disappointments. Kaya sabi niya, para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na binibigay sa atin ng Diyos, ay mapalakas din natin ang loob ng naghihirap. You know, if you will just look closely to the world, sa kaklase mo, kaya tawa ng tawa siguro, kaya gustong-gusto naglilibang, kasi something deep inside her or him, he's disappointed. Tawa ng tawa. Ba't ka ba tawa ng tawa? Hindi ko alam. Hello, mahirap na, no? May gustong pagtakpan, may gustong itago. Sapagkat kung gaano karami ang mga paghihirap natin dahil kay Kristo, ay gayon din karaming beses niyang pinapalakas ang loob. He knows this. Alam niya ito kasi dumadaan siya sa maraming paghihirap. So, let me just tell you some of his problems. So, si Pablo daw, nung sulat niya ito, marami siyang kinakaharap. And you know, the Bible is para bang encompassing. Nasasakop niyang maraming aspeto sa buhay natin. You know, he's talking about relationships, he's talking about leadership. Kailangan pa ba itong mga bagay na ito pag-usapan ngayon? Yes! Because meron pa rin sa bahay, sa eskwelahan, sa trabaho, there are relationship issues. Leadership issues. Ano po? Meron ding mga spiritual issues. Bakit po? Si Paul, he loves them, ano? Si Pablo, mahal na mahal niya yung isa sa ifinound niyang church, yung Corinthians, isa sa pinakamayaman, isa sa pinakamalaki, and right now, he's showing his feelings. Merong mga paghihirap sa puso si Pablo, at isa rito ay, there are relationship problems sa Corinthian church. Ano pong ibig sabihin? Kapag sila po ay magko-communion, ano po, mayroon silang usapan. Yung communion po natin ngayon is, somehow, a latter part na pamamaraan, dahil sa sobrang dami na ng Kristiyano, hindi na talaga kaya ng pagkain na hapunan. Ano po? Hapunan talaga yun dati. May ulam, siguro, Middle Eastern style. Pag sa atin yun, talagang may ulam, may rice, ano pa ba? May mga drinks. But you know what? Sa sobrang dami na nila, later on, naging ostya. Okay, so that's part of history. Pero noon, magbabaon sila ng hapunan. But the problem is, mga Kristiyano sila, tinanggap yung biyaya ng Panginoon. But during communion, sa halip na i-share yung kanilang pagkain, ang nangyari, sila-sila lang din yung kumakain. Okay? So, relationship problems, ano pa? Nakalimutan na nila si Pablo bilang regalo ng Diyos sa kanila para malaman nila yung kanilang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Naniniwala ba kayo na yung taong nagdala sa iyo sa church ay regalo ng Diyos? Amen po ba? Because if you benefit from the church, from the Lord, meron siyang ginamit na tao, that's a gift. Pakisabi nga po, gift. Sometimes,
nai-ignore lang natin kasi baka, hindi naman masyadong mahalaga yan or nakakalimutan na natin yung kahalagahan ng regalo na ito, si Pablo rin. And he has to remind the people, sabi niya, ako yung, kumbaga, ganito, ganyan sa inyo, tiniis ko yung mga paghampas, palo, tiniis ko yung mga shipwreck just to bring the gospel to you. Alam niyo, he has to remind them. Ano pa po? He has disappointments regarding leadership. Alam niyo po, kapag wala siya, pinag-uusapan siya ng pangit. Kapag kaharap siya, hello? Paul, But when he's away, nasubukan na ba niyo yun? Kapag kaharap ka, best friend. Pero pag nakatalikod ka na, naku, yung taong ito. Hello? Alam niyo ba? Naku, siguro kakambal ng demonyo to nung pinanganak. Parang gano'n. Lahat na lang ng pangit, makalkal mo na. Leadership problem. At ano pa po, mga minamahal? Corinthian church is one of the richest, mayamang church. Pero si Pablo nalulungkot. Bakit? Kailangan nila mag-mission, kailangan nilang tumulong sa ibang mga iglesia lokal na maliliit, na mahihina. Kaya lang sabi niya, you know what? Parang mas magaling pa yung Macedonian church sa inyo. Sabi niya ganyan. So, Corinthian church, Macedonian church, sabi niya sa Macedonia, dito sa chapter 9, sabi niya, napakahirap nila. Sila'y hikahos. Sila'y salat sa maraming bagay. Pero alam niyo, sabi ni Pablo sa kanila, nagvo-volunteer pa sila na makatulong sa iba. He was disappointed. Why? Because they have the ability, they have the training, they have the leadership. Kaya lang po, itong Corinthian church na ito, tila ba? Ano ba? Yung para bang hindi natuto sa kanya. Practicality. Tama lang naman po, kung nag-invest ka ng time sa isang tao, sa isang estudyante, you will expect something in return. Dahil para ka rin nagtanim ng palay that after 3 months, nag-e-expect ka na tutubo. Tama ba? Nag-e-expect ka na may babalik. That's practical. And you will be disappointed kapag nagtanim ka na, nakipag-usap ka na, nakipag-deal ka, but in return, wala. So, hindi naman po sa masama yung Corinthian church, but that time, Paul was so disappointed. Kaya, there are 3 situations of Paul na makikita natin dito. Although he's dedicated, he's passionate, at kapag tingnan natin si Pablo and he's so successful, pero may situation siya, number 1. Halos magapi sa hirap. Sino dito makarelate? Siguro, hindi lahat, pero meron tayong iba't ibang levels o uri ng hirap na pinagdadaanan. Siguro yung iba, financially, hindi nahihirapan, but in many other ways, nahihirapan din. Ano po? May problemang mayaman, may problemang mahirap, pwedeng hindi parehas. Meron naman pwedeng ipagsaya yung mayaman at magugulat ka. Yung wala sa mahirap o yung wala sa mayaman, pwedeng ipagsaya ng mahirap. Ano po? So, every one of us, mayroong iba't ibang uri ng paghihirap. But this time, si Paul, he is at his maybe weakest point. Pinakamahirap na punto ng kanyang buhay. And have you been here, nagpe-pray ka, and you receive a no for an answer? Yung bang humihingi ka ng isang bagay, bakit wala ito, Lord? Bakit hindi ito yung dumating? Ano po? At si Pablo, one of the best preachers, maybe, siguro, sa pagkakataon na ito, he is at his lowest point, pero kailangan niya pa rin mag-preach. He is at his lowest point, masamang-masama ng loob niya, but he still has to write. I-encourage yung mga tao, have you been there? Malungkot na malungkot ka, ikaw pa yung nag-a-advise. Ano po, kaya mo yan, friend. Ano? Pero ikaw parang nagtatanong na sa loob mo, paano ka ba solve tong problema ko? Ang galing mo mag-advise sa relationship. Pero pagdating sa iyong sarili, paano ko ba ayusin tong pamilya namin? Hello? Sabi mo sa kaibigan mo,
Hindi option ang sumuko. Kaya mo yan. Pag uwi mo, gusto mo nang tumalon sa bintana. Ano? Bagay, mababa lang naman. Ano? Maybe, andun yung situation na, hey, durog na ako. Hirap na ako. Hindi na pwede yung pagpapamacho ko, yung mga bagay na pwede ko ipagmalaki. Hirap na ako. And you know, this is Paul. He's so overwhelmed. Ano po? But still, he's making others happy. Bakit po? Sapagkat meron siyang thorn. Pakisabi nga po, thorn. Meron siyang tinik. Pakitingnan nga yung katabi mo kung mukhang natinik. Ayan. Ano? Ibig sabihin, very small thing. Hello? Very small thing. Nasubukan niyo na po bang matinik? Very small thing, pero apektado ang buong katawan. Parang may time po nag-swimming kami some part in Zambales or Pangasinan sa West Philippine Sea. Ayun, hindi South China Sea. Ano? And meron akong natapakan ata or somebody, hindi ko na maalala, pero namaga yung paa. And it's so painful. Pero ang liit nung nakatinik. Ang sabi ni Paul, meron akong tinik. Ano, inaalam talaga ng maraming mga scholars kung ano tong tinik na ito. But you know what? The Bible was so silent about this. So I made a research. 2003, ipinreach ko na ito, pinag-aralan ko na ito, I was not able to determine yung tinik na ito. And now 2016, nag-research pa rin ako. And you know what? I have found out. Anong aking natagpuan? Ito palang tinik na ito. Alam niyo kung ano? Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam. But you know what? One thing is for sure. Kapag sabihin, although some people believe na kapag nagpipreach pala si Paul, you know, ito yung kanyang handicap. Kapag siya'y nagpipreach, sobrang dedicated, sobrang, kumbaga, passionate, sobrang binubuhos yung kanyang lakas, mapagod na ako para sa Panginoon lang. Malaman nyo lang yung kaligtasan. Kaya lang, merong sinasabing tinik niya, meron siyang epilepsy. And you know what's epilepsy? You know, mahal ka ng Panginoon. Bigla ka na lang. Lagyan nyo siya ng lagyan nyo siya ng etc. Ano tawag doon? Lagyan nyo siya ng spoon. Lagyan nyo siya ng kutsara para hindi niya makagat yung dila niya. And you know what? It's so embarrassing. Hindi natin dinadown yung mga may epilepsy, kaya lang, baka itong si Paul magpipreach, he's so ready to preach about encouragement, kaya lang siya mismo may sakit. Na para bang sinasabi niya na, Lord, mas maganda ata, wala itong tinik na ito. Mas makakapaglingkod ako sa iyo. And you know what? Kapag nga lang sinabi nating epilepsy ito, ay, Lord, wala naman akong ganyan tinik eh. Hindi ako makarelate, Lord. Si Paul lang siguro may tinik na ganyan. But you know what? Kung ikaw may disappointments, may sakit, may kahirapan, may mga bagay na ayaw sa iyong buhay, you know what? We can consider that tinik. May gusto kang gawin, may gusto kang maabot. Ano po? But hindi mo maabot, it's because merong nagbabalance. Pakisabi nga po, balance. Ano ito? Yung mga bagay na, wow, ang successful mo na sana, kaya lang, napipinto ka ng magyabang, biglang may nangyari, it's not the will of God, pero para hindi mo ipagyabang yung iyong sarili, maalala mo pa rin yung Diyos, merong tinik, masamang intensyon ng devil, pero dahil naalala mong kailangan mo pa rin ng Diyos, nandito yung tinik na yan. Imagine if you're so successful, if you're so rich, if you have everything, then sasabihin mo, I don't need God. But somehow, siguro may time pa rin. Sinasabi natin, parang di ko naman kailangan yung Diyos. And there comes a tinik. Pakisabi nga po, tinik. Na maalala mo, Lord, parang di ko kayang harapin to ng mag-isa. I need you. I need you. There's a balance.
Merong mag-remind na, hop, situation, hindi will ng Panginoon, pero, Lord, I have realized something. Lord, I need you. Hindi ko pala kayang wala ka. The devil intended for yung ikasasakit, ikadudurog noong tao, pero to balance all things, sabi ni Pablo, para hindi ako magyabang, para hindi ako maging palalo, dumating itong tinik na ito. Ano yung iyong tinik, kapatid? Mga estudyante, ano yung inyong tinik? We're not talking about sins. Hindi tayo nagkukwentuhan about kasalanan dito. Ano po? There's a time for us to talk about kasalanan dahil when you involve sa kasalanan, definitely may retaliation. But we're not talking about that. Ano yung mga bagay na you will be better off kung wala sana itong tinik na ito. Ano po? Ito si Paul, he's so overwhelmed. Halos magapi. And number 2, halos hindi siya pinahalagahan. At alam niyo kung sino yung hindi nagpahalaga sa kanya? Sobrang relate ata kayo, ha? Alam niyo yung hindi nagpahalaga sa kanya? Yung feeling niya lang, baka hindi siya pinahalagahan. You know what? He's not talking about any person. He's not talking about somebody lang. Alam niyo po, maybe he's talking about God. Feeling niya. And you know, yung mga taong hindi mahalaga sa'yo, hindi ka naman masasaktan. Pakialam ko kung pagsabihan nila ako ng masasakit. Pakialam ko kung siraan nila ako. Kilala ko yung sarili ko. Pero alam mo kung kailan ka madudurog, kung kailan ka manghihina, kung kailan ka mawawalan ng tiwala sa sarili mo, kapag ang nagsalita ng masakit sa'yo, yung talagang mahalaga sa'yo. Yung magbaliwala sa'yo, yung minamahalaga mo, durog ka. And you know, bakit natin sinabi ito? He has to pray for 3 times. Pakisabi nga po, 3 times. Mas malakas sabihin natin, 3 times. And you know, Pastor, bakit 3 times? Ako rin naman nagpipray ng 3 times or so. And what we are talking about here is Paul. Si Paul na nung nagpray, na nung matapos siya mag-preach, pinag-pray niya yung lumpo, nakalakad, in an instant. 1 prayer. Na nung nag-preach siya ng magdamag, mga minamahal, sobrang sabik nila sa salita ng Diyos. Si Pablo, nag-preach ng magdamag, nagtatago na sila, bawal sa gobyerno ng Romano na may nagpipreach ng salita ng Diyos, but they are so hungry, magdamag silang nag-prayer meeting, magdamag silang nag-worship service, at dahil magdamag ito, may nakatulog, isang binata, si Eutychus, o sa ibang bigkas, Eutychus. Nahulog sa bintana, pang-4 atang palapag, pagbagsak, patay. Kaya pakisabi sa katabi mo, huwag kang matutulog. Okay? Si Ate Gemma, nagising tuloy. Ate Gemma. Huwag kang matutulog. Hindi natutulog si Ate Gemma. Nagpipray siya kanina. Okay. So, nahulog si Eutychus, patay. And you know what Paul did? Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Hindi siya patay. But you know what? In reality, si Eutychus patay na. Alam niyo yung ginawa niya? Pinag-pray. And after 1, pakisabi nga, 1. After 1 prayer, nabuhay yung patay. Wow! Daming ganun ni Paul. Pero pagdating sa sariling problema, hello? Are you still here? Pagdating sa sariling problema, sabi niya, Lord, 3 times ko nang pinag-pray O the first prayer, Lord, tanggalin mo na to sa akin kasi I will be a better preacher pag wala ito. Lord, alisin mo na itong kahirapan namin kasi alam ko kaya kong makagraduate. Lord, alisin mo na yung mga hadlang tong galit ko sa puso ko na ito or anuman na humahadlang, yung masamang tingin nila sa akin, maliit na tingin nila sa akin, magpa-prosper yung buhay ko. And you know what? Si Paul nag-pray, and when he prays, he's serious about it. It may be long and serious, just like you, pero hindi tinanggal ni Lord.
Pangalawa, he prayed again. Lord, alisin niyo na po sa akin itong sakit na ito. Dahil, Lord, mas marami akong maaabot, mas marami makakarinig ng message ko kung wala itong sakit na ito. And you know what? Somehow, deep inside me, that's my prayer. Lord, gusto ko mag-preach. Gusto ko, Lord, na magamit mo ako because you called me to preach. You gave me the gift to preach. Then, Lord, let me preach. Alisin mo yung mga masamang pakiramdam ko. And tonight, somehow, minsan gusto ko na mag-apologize. Dahil almost every time, medyo masama ang pakiramdam ko pag nanggigil na ako mag-preach, mamaya masakit na lalamunan ko. Because ayaw ko mag-preach lang ng basta-basta. Pero after that, Lord, Lord, yung boses ko, pakinggan mo. Lord, nag-preach ako for you and for the people you love. Parang si Pablo rin. Lord, second prayer na to ha. Lord, I have been serving you the rest of my life. Lord, hindi ko na babanggitin po na Lord, nung pumunta ako sa isang lugar, nasira yung barko, lumutang kami sa dagat ng ilang araw, walang kain, walang tulog. Pero Lord, alam nyo, hindi ko na babanggitin yun. Why? Lord, pagalingin mo lang ako. Binanggit din eh. No? Binanggit din niya. You know what? This type of person, talaga namang buhos na buhos ang buhay kay Lord. But on his second prayer, wala pa rin tugon. Have you been there? Lord, pang-tuition ko. Lord, sana naman may taong magtiwala sa akin na makapagbabago ako. Lord, sana naman po, Lord, yung sitwasyon sa pamilya namin, Lord God, alam ko po, uunlad pa kami, mawala lang tong bagay na ito. Lord, Lord, tanggalin nyo lang po ito, Lord. Maayos ako bilang nanay. Mas makakapagsilbi ako, mas maayos, Lord God. But prayers, up to third prayer, ibig sabihin, sobrang sincere, sobrang bigat, but Paul was left unanswered. Walang tugon. Have you been there? Pinagpipray mo, Lord, alisin mo lang po ito. Lord, gusto ko talagang mag-aral, Lord, tong kahirapan namin, alisin nyo. Lord, alisin nyo na po itong sakit ko kasi po kung mawawala tong sakit ko, makakatulong ako sa pamilya ko. Have you been there, mga minamahal? And if you have been there, alam mo yung damdamin ni Pablo sa panahon na ito. Na para bang itong Diyos na kanyang pinapahal. No, I'm not teaching you na magdamdam kay Lord because on the third point, makikita natin. Ibig sabihin po, when you have problems, hindi solusyon ang lumayo kay Lord. Kapag nasa mabigat kang sitwasyon, hindi solusyon na lumayo ka sa church. Why? It's because we need God, kaya may mga ganitong sitwasyon. For us to realize na hindi ka superhuman. Hindi ka super somebody. You need God. Amen po ba? Can somebody say amen? Ano po? At ito yung nangyari kay Paul. If that happened to Paul, it can also happen to you. Last year, in-invite ako ni Teacher Jaylene para mag-preach sa, hindi ko na matandaan kung Pangasinan or somewhere malapit sa Baguio yon. So, sabi niya, Pastor, pwede ba kayong ma-invite? Siguro alam niyo itong story na ito. Pastor, pwede ba kayong ma-invite sa anniversary namin? Sabi ko, sige, titignan ko yung schedule ko. So that's an invitation. Ang sabi niya, Pastor, wag mo na tignan yung schedule mo kasi sinabi ko na sa council na ikaw ang speaker. So I don't have a choice. Clearly, wala akong choice. So punta kami doon. We're so excited. I prepared my best. And that morning, medyo hirap akong matulog kapag sa ibang bed ako natutulog. So just imagine yung difficulty going there, nagbiyahe, and meeting people, and then hindi ka makatulog and you have to preach your best tomorrow. Alam niyo po, I stood up. Ibinigay ko yung best ko.
I am wet with the perspiration. Talaga namang ibinuhos ko. Be inspired because God loves you. He is our healer. Itong church po na ito may maaabot pa. Uunlad pa ang buhay because our God is good. But when we are traveling back to Cabanatuan, I received the text. Alam niyo yung text? Pastor, si daddy niyo po nasa ospital. That's the last thing na gusto kong malaman. That's the last thing na gusto kong malaman o marinig na balita. And during the whole week, pag merong bakanting bed doon, alam niyo po ba sa PJG, halos araw-araw, 3 namamatay. So, sobra. At kapag may bakante, namatay yung nasa bed na ito, bakante, doon ako hihiga. Pag magpapahinga, tatakpan ko yung aking mukha ng panyo and I'm crying, Lord, give my dad a chance. Lord, wag mo na ngayon. Lord, and sa lahat ng pagkakataon na nakapagtabi ako ng oras na maging mag-isa, nanalangin ako para sa tatay ko, sa Diyos. But you know what? My dad died after 1 week. That's the last thing I want to hear, to know. After preaching, God is good. I'm disappointed. Pero alam niyo, buti na lang may salita ang Diyos. Number 3. Si Paul, humaharap sa mabigat na pagsubok, pero buong galak na ito'y ipinagmamalaki. May pagsubok na masaya ka pa. We have to see something deep dito sa buhay ni Pablo na ito. Because there are 2 ways to see exactly one thing. Magkaibigan kayo, tinignan nyo isang bagay, magkaibang interpretation. That can happen. Sino dito masaya pag umuulan? Masaya si pati pag umuulan. Yes, may times na, umuulan na. And you know what? Meron namang tao pag umuulan na at kumukulimlim, dumidilim, nadidepress, Lord. Paano na mga pangarap ko sa buhay? Ulan lang yun, ha? Ulan lang yun. Magkaiba ng epekto, samantalang yung iba, umuulan na, yes! Nagtatampisaw na, yun namang iba, Lord, katapusan na ba ng mundo? Hello? And you know what? They're looking at exactly one thing. And the same thing with disappointments. Na-disappoint ka na ba? But Paul, sabi niya, during my disappointments, ito yung kanyang na-discover. Nais kong basahin sa English. But he said to me, my grace is sufficient for you. Pakisabi nga po, grace. Ano ito? Biyaya. Pababawin natin. Kagandahang loob. Pababawin pa natin. Tulong! Ang sabi po ng Diyos sa kanya, at kinote niya yung Panginoon, my grace is sufficient for you sa anumang sitwasyong meron ka. Kaya sabi po ni Pablo, if we can read the first version na binasa natin yung Tagalog, sabi niya dito, kaya buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan. Dahil kung kailan ako mahina, saka ko naman nakikita yung kalakihan, kalakasan, pagmamahal, tulong, concern ng Diyos na ito. You know, if you were not able to experience yung mabigat na problema, malamang hindi mo rin ma-realize na ang laki pala ng tulong ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, this is how I see. Ganito ang tingin ko sa disappointments. May natutulungan ba ako ngayong oras na ito? Na minsan, pag disappointed ka, durog ka na. Pag may wala, may bagay na hindi mo nabili, na bibili mo dati, durog ka na. May bagay na ini-enjoy mo dati pero wala, durog ka na.
Merong pagtutuwid sa buhay mo, sinabihan ka, you're disappointed, durog ka na. But you know what, sabi ni Pablo, dito ko lalong nakitang kailangan ko ang Diyos. Dito ko lalong nakita na tumutulong ang Diyos. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. And can I invite you to stand? Tumayo tayo mga minamahal. So, if you are facing disappointments in life, makakatsak ka, isa man din sa iyong katabi may disappointments. May tinik. Kaya nga minsan, baka minsan, it's so easy to judge. It's so easy na kapag medyo hindi naging maganda yung dating sa iyo ng isang tao, ayoko na rin sa taong ito. But you know what? Maybe deep inside that person, sugatan, durog, disappointed. Maybe just like you. Pero alam niyo po, si Paul, meron siyang nakitang iba. Na habang sinasaysay niya, naging vocal siya, and it's good to be vocal sometimes sa iyong problema, sa iyong damdamin. It's healthy. Kapag masakit talaga, why don't you say it? Masakit talaga. Minsan nilulunod natin ng tawa, but andun lang siya. At dumarating pa ngayong punto, punong-puno na sumasabog. Si Paul, he has to pray for 3 times. And you know what? Jesus. Pakisabi nga po, Jesus. He has to pray for 3 times also. He prayed for 3 times na, Lord, Ama, pwede bang lampasan ko na itong saro na ito? Dahil, Lord, mahirap yung haharapin ko sa krus. He prayed for 3 times kasi masusugatan siya sa sugat na hindi dapat sa kanya. Dahil lahat ng sugat na ito at sakit, lahat na ito ay dulot ng kasalanan. Hindi niya, kundi natin. Sabi niya, do I have to suffer for other people's sin? Pero alam niyo, 3 times man siya nagpray, sa dulo sabi niya, Lord, or Ama, Father, wag yung kalooban kong masunod. It's painful. It's hard. Pero pwede po ba masunod na lang din ang inyong kalooban? Bakit? For us. Na kung disappointed ka man, sugatan ka man, may nasugat ng nauna, para alam mo na sa pamamagitan ng Panginoon na ito na humantong pa hanggang kamatayan, 3 days na namatay, 3 days sa ilalim ng lupa, gaano man kabigat, kalaki, yung kanyang sugat, yung kanyang paghihirap, napagtagumpayan niya ito, at sa tulong niya, yung disappointments mo, mapagtatagumpayan mo rin. Palakpakan po natin ang Panginoon. So you don't have to run away. Tumakas, tumakbo, magpanggap na okay, kahit na may mga hindi na okay sa buhay mo. Bakit? Because when we are weak, and when we admit it, pag inamin natin, sa doktor din ganito, pa-check up ka sa doktor, anong pakiramdam mo? Okay lang po. If you don't tell the doctor, hindi ka niya matutulungan. Kumusta ka? Pwede bang tignan yung temperature mo? Hindi na, doc. Okay ako. I'm okay. No, the doctor cannot help you. But if we can be honest with the doctor, kung kaya nating maging honest with the Lord, Lord, talagang broken ako. Lord, talagang ito na itinatakbo ng buhay ko, hindi ko maintindihan. Lord, I need you. I'm not covering up. Lord God, I need you. And you know what? Makikita natin lalo, tama yung sinabi ni Paul. My grace, biyaya, habag, tulong ng Diyos, sabi niya, is sufficient. Sapat. Pakisabi nga po, sapat. Kaya, alam niyo po, hindi i-allow ni Lord na
ma-disappoint ka beyond dun sa kaya mo. Lampas sa kaya mo. Magkaroon ka ng problema, lampas sa kaya mo. Bakit po? Kasi yung Diyos, alam niya kung anong kaya mo. At kung dumating man itong mga pagsubok na ito, hindi siyang nagbibigay pa siya ng paraan para makaya mo to. Just look on the brighter side of disappointment. Pag disappointed ako, alam ng Diyos yung kalagayan ko. Amen? Meron po bang pwedeng magsabi ng amen sa lugar na ito? If you are this person, merong biyaya ang Diyos para sa problemang yan. Can you help me preach? Pwede ba nating tapikin yung balikat ng ating katabi? At sabihin natin, kapatid, may biyaya ang Diyos sa problema mo na yan. Sige po, humanap pa tayo ng isa at sabihin natin, kapatid, may biyaya ang Diyos na kagayak para sa pangarap na yan. Woo! Amen? Meron ba na-excite dito na malaman natin, hindi tayo makatakas sa disappointments, pero meron tayong mapagmahal na Diyos na nakagayak na laging magbigay ng biyaya sa'yo. But, you should be friend. Huwag kang padurog sa disappointment. May disappointments darating, pero sana huwag mo sabihin, ayoko na. That's enough. Because, sabi ni Pablo, and he ended well, by the way. He ended well. Nagtagumpay pa rin siya. He is successful. Yung Europe, naging Christian. Tinutuntun sa kanya. Kahit na siya'y disappointed. Bakit? Napatunayan niya that God's grace, His amazing grace, is sufficient sa lahat ng problema. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede ko po bang i-request kung magkakapatid, magkakaibigan nandito o magkakapamilya o kung wala man, at least yung mga kaibigan mo. Pwede bang magsama-sama po yung pamilya? Pwede po bang magsama-sama yung magkakapatid? Ayan. Okay, mga sisters, okay. Okay. Ngayon, tutulungan nyo yung isa't isa. Kung wala, cell group partners, cell group leaders. Kung wala, humanap ka ng yayakapin. At sabihin mo sa kanya, okay? Okay, listen up. Sabihin mo sa kanya, lalo kung kapamilya mo yan, nanay mo yan, anak mo yan, sabihin mo, sa problemang meron tayo, may biyaya ang Diyos para rito. Amen? Alam niyo po, may pinapalaya na ang Diyos dito ngayon sa takot at sa pang-aapi, pangdudusta ng disappointments. Pwede pa nating sabihin pa sa kaibigan mo o pinsan mo, katabi mo, may biyaya ang Diyos para sa'yo. Kung may sakit ka, yes, sige, palakpakan natin ng Panginoon. May sakit ka, sabihin mo sa iyong katabi, may biyaya ang Diyos para sa'yo. Kung may pangarap ka, sabihin mo. O sige, personal na nating sabihin. Ang kinina natin, sabihin natin, may biyaya ang Diyos para sa akin. Biyaya ang Diyos para sa akin. At sabihin natin ng malakas, Amen! I receive it, Lord! Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam po ninyo, interesado si Lord magpalaya sa mga pusong balot na ng kalungkutan. At nais kong sabihin uli, you came at the right place tonight. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, you are in the right place. Huwag ka nang lalayo. Huwag kang lalayo kay Lord. Dahil, parang wala na nagsabi nung walang lalayo kay Lord. Pakisabi mo sa katabi mo, huwag kang lalayo kay Lord. Kasi lahat naman ng hinahanap mo, sige, sabihin mo sa iyong katabi, lahat naman ng hinahanap mo, na kay Lord din. He is just waiting for the perfect timing. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Hallelujah. And let's pray. Lord God, salamat po. Merong mga dibdib na naninikip, Panginoon, sa problema.
sa pagtatago o sa pagpapanggap na masaya dahil sa daming disappointments. Pero ngayong gabi nito, nakakahinga ng maluwag dahil po sa inyong biyaya. Salamat po, Panginoon. Salamat din po sa mga pangarap na dati parang handa ng bitawan dahil sa disappointments, sa mga realidad ng buhay. Pero ngayon po, Lord God, lumuwag dahil, Lord, sa inyo may biyaya kaming pwedeng asahan. Sa gusto ng kumawala sa mga pagpapanggap, sa gusto ng kumawala sa mga hindi magandang gawi sa buhay, dahil, Panginoon, nais namin yung totoong buhay, nagpapasalamat kami because you are also the God who's giving us the opportunity na matapos ang mga disappointments na ito, mas malalim ka naming makilala at mas malawak namin, Panginoon, na makita ang katotohanan. Ikaw ay hindi laban sa amin, kundi para sa amin. We thank you, Lord, for this opportunity. Nagpapasalamat kami sa lakas ng loob. Nagpapasalamat kami sa inyong biyaya, sa inyong grace. And we say, your grace is sufficient for us. Sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay, we receive your grace. In Jesus' name. Lahat po ng masaya na tinanggap ang mensaheng ito, magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.